Mr. Silent Channel. Kabanata 371 hanggang 375. Ang hindi nila alam sa oras na ito ay nang sumikat si Tang Wulan sa mainland sa hinaharap, gaano kagalang-galang ang pangalan ni Jin Yu. Sa sandaling ito, biglang hamina ang kidlat sa kalangitan. Ang kulog na hayop sa himpapawid ay lumitaw mula sa kulog at kidlat na kagubatan. Mukhang galit na galit ito, dahil pati ang mga pupil sa malalaking mata nito ay nakatindig, at may nakakasilaw na liwanag ng kulog sa buong katawan. Unti-unting lumitaw ang isang pahiwatig ng ginto sa asol at lilang kulog, at sa pagkakataong ito ay hindi na kulog at kidlat. Pababa, ngunit ang kulog at kidlat na sinag ng buong katawan ay lumakas at lumakas, ilang sandali lang, ito ay naging isang malaking thunderball mismo. Ito ay magiging desperado. Lahat, mag-ingat. Humakbang si Yuanan Yahui at hinarangan ang harapan. Ginagamit mo ang Titan Great Ape Martial Soul. Paalala ni Tang Wulan. Siya ay isang kambal na espiritu ng martial arts, at si Li Zhenggayo ay mayroon lamang mga sagradong anghel. Upang maiwasang magkasalungat ang dalawang martial arts, malinaw na mas mabuti para kay Yuanan Yahui na direktang gamitin ang Titan Great Ape sa oras na ito. Oo. Tumanggo si Yuanan Yahui, at ang spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay nakapulupot, at ang ikatlong spirit ring ay direktang binitawan. Biglang bumangon ang kanyang katawan at mabilis na lumakas. Mas naiintindihan na ngayon ni Tang Wulan kung bakit karaniwang nagpapanggap si Yuanan Yahui bilang isang lalaki, isang babae, gamit ang Titan Great Ape Martial Spirit, ito ay talagang isang pakiramdam ng contradiction. Ang Amerikana ay mabilis na nabasag, na nagpapakita ng mga pump-itis na may sobrang pagkalastiko sa loob. Ang matipunong si Yuan Yahui ay nagbuka ng kanyang mga braso, at ang kanyang buong katawan ay puno ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu, si King Kong Titan. Ang nakapangangilabot na kakayahan sa espiritu na maaaring agad na mapataas ang kanyang buong katangian, pagkatapos taglayin ng kakayahang espiritong ito, ang Titan Great Ape Martial Spirit ay talagang nagiging mas malakas. Mabangis na umikot ang langit, at ang paningin ng lahat ay naging malabo sa isang iglap. Kaagad pagkatapos, isang gintong liwanag ang bumagsak mula sa langit, at isang golden-purple thunderball na may diameter na higit sa 1 metro ang dumating at dumiretso kay Jin Yu. Sa sandaling ito, tunay na ipinakita ni Jin Yu ang kapangyarihan ng blue, silver at golden light array ni Tang Wulan. Sa isang pitik ng buntot nito, tila nabuhay ang buong blue-silver-golden light array, ang mga bilog ng mapusyaw na gininto ang asul-pilak na damo ay umikot, na bumubuo ng isang bilog ng asul-pilak na mga loop ng damo na tumangay paitaas, na bumabalot sa grupo ng mga electric light na parang whirlpool. Sa isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang orihinal na napakabilis na thunderball ay biglang tumigil sa lugar na sakop ng asul na pilak at gintong liwanag na hanay, at ang mga bilog ng halo ay patuloy na inilabas palabas. Sa labas ng asul na pilak at gininto ang liwanag na hanay, malinaw na makikita ang isang layer. Ang layer ng elemento ng kulog ay hinubad at mabilis na tumakas sa hangin. Nagulat si Goyu sa asul, pilak at gininto ang liwanag na hanay, at nakalimutan pa niyang gawin ito. Hindi ito gabay sa elemento, at hindi ito simpleng gabay sa elemento. Ang patnubay ng elemento ay gagana lamang kapag nahulog ang elemento sa sarili. Ito ay elemental na pagbabalat. Isang super evolutionary na bersyon na ginagabayan ng mga elemento. Pagtanggal ng elemento. Sa pag-iisip ng mga salitang ito, ang mga mag-aaral ni Goyu ay lumiit ng bahagya, dahil ang kakayahang ito ay higit na nakatuon sa mga elemental na espiritu. Ito rin ang kakayahan na pinakaaasam na kontrolin ng may-ari ng elemental martial spirit. Siyempre, ang elemental stripang ng blue-silver-golden light array ay hindi kasing lakas ng tunay na elemental stripang. Sa paghusga mula sa sitwasyon ng bagay na ito, dapat na nasa loob ng isang tiyak na hanay ng array na ito bago magawa ang elemental na stripang effect. Ngunit kahit na ganoon, si Tang Wulan, na mayroon lamang 3 singsing, ay maipagmamalaki ang makapangyarihang kakayahan na ito. Ito ang magiging bangungot ng lahat ng elemental na pangmatagalang pag-atake sa mga Soul Master. Ang porma sayo na ito ay hindi isang simpleng depensa, ngunit isang integrasyon ng opensa at depensa. Nang iniisip ni Goyu ang mga elemento ng asol na pilak at gintong liwanag na hanay, nagsimulang magkaroon ng mga problema ang porma sayon. Ang asol na pilak na damo kung saan naruroon si Jinyo ay ayos lang sa pasabog na ginto at lilang kidlat ng Thunder Beast, ngunit ang iba pang asol na pilak na damo ay malinaw na nagsimula. Nang hindi makayanan, ang mga pinaso na itim na marka ay lumitaw sa asol na pilak na damo, at pagkatapos ay mga bitik. Ang Ley Beast Cultivation Base ay tumagal ng 5,000 taon, na hindi maaaring harapin ni Tang Wulan sa yugtong ito. Sa oras na ito, naramdaman na lamang niya na ang kapangyarihan ng espiritu at dugo ng kanyang katawan ay bumagsak ng marahas. Namutla ang mukha niya. Sa sandaling ito, binaril ni Yuanan Yahui. Mabangis siyang umungal, ang kanyang malaking katawan ay biglang tumalon, sumuntok sa kawalan, at tumama sa kulog na hayop sa kalangitan. Air Cannon, ang pangalawang kakayahan ng espiritu. Sa pagdami ng King Kong Titans, talagang nakakatakot ang Air Cannon. Isang grupo ng mga puting sinag ng liwanag ang agad na sumabog, naging isang cannonball at bumangga sa Golden Purple Thunderball. Boom!
Sa gitna ng marahas na dagandong, ang asul na pilak at gininto ang liwanag ni Tang Wulan ay gumuho, at maraming asul na pilak na damo ang nabasag at nabasag. Kumurap-kurap ang figure ni Jin Yu, at bumalik siya sa orihinal na laki nito, bumagsak sa mga balikat ni Tang Wulan, halatang medyo matamlay. Nabasag ang Thunderball ni Thunder Beast, at lumipad palabas ang maliit nitong katawan. Paghuhukom. Isang gintong liwanag ang nahulog mula sa langit, marilag at sagrado. Biglang nahulog kay Thunder Beast. Ang Thunder Beast ay nanginginig ng gusto, at ang mga patong-patong na luha ay lumabas sa katawan, sinusubukang pigilan ang liwanag ng paghatol, ngunit ang paglaban nito ay sa wakas ay walang kabuluhan. Pagkatapos ng mga round ng pagkonsumo, naabot na nito ang dulo ng pagbagsak. Boom! Direktang nataman sa lupa ang katawan ni Lay Beast. Nagmamadaling lumabas si Xexi nang lumabas ang liwanag ng paghatol. Naiinis siya sa lalaking ito na kakakain lang sa kanya. Siya ay napakabilis na siya ay sumugod sa lupa Thunder Beast gamit ang magaan na Dragon Blade, at ang Thunder Beast ay nabasag sa lupa. Sa sumunod na sandali, dumating na siya. Ngunit sa sandaling ito, isang sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa manipis na hangin na nagpoprotekta sa Thunder Beast. Sumugod ang katawan ni Xexi na parang tumama sa malambot na pader at direktang tumalbog. Ang liwanag ay kumislap, at ang Lay Beast ay nawala sa manipis na hangin. Ang ika-11 pas. Gamit ang electronic sound, sa wakas ay nakapasa si Lei Ju sa entablado. Nagkatinginan ang lahat, at bagamat nakapasa sila sa pagsusulit, walang saya sa kanilang mga mukha. Hindi madaling makapasa sa antas na ito. Kung hindi dahil sa asol na pilak at golden light array ni Tang Wulan, sa isang kahulugan, ang Thunder Beast ay napigilan, at ang malaking halaga ng enerhiya nito ay naubos. Dapat silang magbayad ng napakabigat na presyo kung gusto nilang makapasa sa antas na ito. Gayunpaman, sa ngayon ay wala pa silang nakitang kaluluwang angkop para kay Yuan Yahui. Tumingin si Yuan Yahui kay Tang Wulan, okay ka lang. Sinabi ni Tang Wulan, syempre. Ano man ang mangyari, gagawin namin ang aming makakaya para tulungan ka. Kung magtagumpay man ito ay isang bagay, ngunit kung sumasang-ayon ka, dapat mong gawin ang lahat. Oo. Ang boses ni Shu Lizzy ay tumunog mula sa likuran, at nakita ni Tang Wulan ang malaking tinapay na kanyang iniabot, nagningning ang kanyang mga mata, at 1 o 2 subo ang inilagay sa kanyang bibig. Masarap magdala ng food type Soul Master. Lalo na para sa isang foodie tulad ko. Pagkatapos ng paggaling, ang dating kahungkagan at kalungkutan ay hamina ng gusto sa isang iglap. Naramdaman lang ni Tang Wulan na bumuti na ang buong tao, at ang tingin sa mga mata ni Shu Lizzy ay biglang naging sabik. Wulan, huwag mo akong tignan ng ganyan. Hindi ako babae. Si Shu Lizzy ay medyo mabalahibo nang makita siya, at nagmamadaling binibigkas ang sumpa na nakakapagpakilos ng kaluluwa ng paulit-ulit, at iniabot sa kanya ang mga bonds isa-isa. Medyo nagbago ang mga mata ni Yuan Yahui sa hindi kalayuan, tumalikod, at tumingin kay Guangmen. Ang nakakapagtaka sa kanila ay sa pagkakataong ito, walang humihimok na tunog mula sa elektron-ikong tunog, at walang 10 segundong countdown. Kung walang paghihimok, tiyak na hindi sila magmamadali. Si Tang Wulan ay sinisipsip ang epekto ng malaking tinapay habang pinagmamasdan ang paligid. Guyu, nagbago na ba ang oras? Pwede na ba tayong magpahinga? Tanong ni Tang Wulan kay Guyu. Bahagyang kumunat ang noo ni Guyu at sinabing, hindi ko alam. Tinanong ko ang guro tungkol sa Soul Tower, ngunit sinabi lang ng guro na kailangan nating maranasan ang lahat dito. Kung alam natin ng maaga, walang karanasan. Well, pagkatapos ay maghintay tayo at tingnan. Sabi ni Tang Wulan. Binantayan na ni Yuan Yahui ang light gate, kung may balak magsara ang light gate, agad siyang sumugod. Pagkalipas ng 10 minuto, muling tumunog ang pamilyar na electronic sound, 10 segundong countdown, mangyaring magpatuloy sa pag-akyat sa tore, mangyaring pumasok, o maaari mong piliing i-absorb ang Thunder Beast Soul. Isang halo ang lumitaw sa kalangitan, at ang pattern sa halo ay eksakto kung ano ang kanilang nakaharap noon. Hayop na kulog. Sa totoo lang, talagang nagustuhan ni Tang Wulan ang Thunder Beast na ito. Kung ito ay isang Thunder Attribute Martial Soul, ang Thunder Beast na ito ay hindi maaaring maging mas angkop bilang pangalawang espiritu. Sayang lang at walang Thunder Attribute ang buong team nila. Kahit nagawin nila, ang kanilang espiritong kapangyarihan ay hindi isang bottleneck at hindi maaaring makuha. Pumunta ka. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi mabilis na nakabawi, ngunit pagkatapos ng 10 minuto ng pagkain ng malaking tinapay, ang kapangyarihan ng dugo at dugo ay nakabawi ng kaunti. Mayroon akong bean paste bun, mayroon akong bean paste bun. Sa sandaling ito, nagbago ang sumpa ng kaluluwa sa bibig ni Shu Lizzy, at biglang lumiwanag ang ikatlong singsing ng kaluluwa sa kanyang katawan. Ang ikatlong kakayahan ng espiritu. Naglakad na ang iba patungo sa Guangmen, ngunit sa kanyang mga kamay, nagsimulang lumitaw ang puti, bilog na bean paste buns, na mukhang maliit ngunit may mahinang bango. Ano ito? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Shu Lizzy, pag-usapan natin ang susunod na antas sa nakaraan, isa-isa kayo. Lahat ay tumawid sa light gate at pumasok sa ika-12 antas. Kumikislap ang liwanag, parang bumabalik sa dating eksena pero nawala ang liwanag na pinto.
Ang ikalabindalawang antas at ang ikalabing-isang antas ay tila hindi naiiba. Mabilis na pinalamanan ni Shu Lizzy si Tang Wulan at ang iba pa ng Bean Paste Bond sa kanyang mga kamay. Kailangan mong bigyang pansin ang ilang kooperasyon sa labanan. Ang epekto ng aking Bean Paste Bag ay uhaw sa dugo. Ito ay magpapataas ng lakas ng katawan at kaluluwa. Ang pagtaas ng katawan ay humigit kumulang 30 hanggang 50%. Kung mas malakas ang Spirit Master, mas malakas ang dugo. O isang Strength type na Spirit Master, mas maganda ang epekto ng pagiging amplified. Ang pagtaas ng Spirit Power ay humigit kumulang 20%. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi man lang pinansin ng iba pang 5 tao ang gintong pinto na unti-unting bumukas, at ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Shu Lizzy. Ang parehong kapangyarihan ng katawan at kaluluwa ay tumataas. Ito ay pangatlong kakayahan ng espiritu. Bukod dito, posible pa ring taasan ang rate para sa lahat ng hiwalay. Napakalakas ng Food type Spirit Master na ito. Napangiti si Shu Lizzy-han, medyo nagulat din ako, sabi ng guro, medyo mutated ang spirit ability ko. Hindi naman masama ang epekto. Pero dapat mong malaman na ang estadong uhaw sa dugo ay tatagal lang ng 3 minuto, at panandalian lang itong hihina. Ang oras at ang haba ng kahinaan ay may kaugnayan sa pisikal na kondisyon ng bawat tao. Para sa isang taong tulad ni Wulan, sa tansya ko ay 10 minuto lang ang pagbabasehan nito, ngunit kahit na ito ay ibinatay sa parehong lakas ng kaisipan, kung ito ay 10 minuto. 1 oras. 3 minutong uhaw sa dugo. Tiningnan ni Tang Wulan ang puting bean paste bag sa kanyang kamay, nilunok ang kanyang laway, at nagtanong, kung kumain ka pa, ano ang magiging epekto? Nagmamadaling iwinagayway ni Shu Lizzy ang kanyang kamay at sinabing, hindi ka na makakain pa. Kung kumain ka ng sobra, magkakaroon ng super side effects. Maaaring 2 ang makakain ng iyong katawan. Ang oras ng uhaw sa dugo ay maiikli sa 1 minuto, ngunit ang epekto ay doble. Pagkatapos nito, hindi bababa sa 1 ay mahina. Buong araw. Kung sasabihin nila, ang katawan ay hindi makakayanan ng mga taong uhaw sa dugo, at ito ay doble sa dugo. Ay sinusunog ang sariling kaluluwa at dugo, ngunit walang ganoong kalakas na epekto dahil ito ay talagang nasusunog kaya, pinakamahusay na kumain lamang ng 1 beses sa 1 araw, na kung saan ay ang pinakaligtas. Napakalakas na nito. Si Lezengyo, na kadalasang bihirang purihin ang mga tao, ay hindi maiwasang humanga dito. Tila hindi pa nakasali si Shu Lizzy sa labanan sa pagkakataong ito. Sa katunayan, siya, isang Food type Soul Master, ay hindi dapat makasali sa labanan, ngunit ang kanyang papel sa koponan ay hindi mapag-aalinlanganan. Kung wala ang kanyang pagbawi malaking meat bag, sa matinding dalas ng pakikipaglaban sa harap mo, natatakot ako na ikaw ay maubos kapag naabot mo ang antas na nauna sa iyo, at hindi mo man lang maaabot ang antas na ito, lalo na't kumain ng uhaw sa dugo na bean paste buns ngayon. Handa ng lumaban. Sigaw ni Tang Wulan. Sa di kalayuan, ang pintong metal ay ganap na nakabukas, at isang kaluluwang hayop ang tahimik na lumabas mula rito. Ang kulog na hayop sa ikalabing-isang antas ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanila. Kung ang Magic Lizard Dragon sa ika-10 antas ay hindi napigilan ni Tang Wulan, ito ay magdulot sa kanila ng maraming problema. Imposibleng magkaroon ng swerte sa bawat oras upang matugunan ang kaluluwang hayop na nagkataon na pinigilan, kung gayon, paano ang antas na ito? Ang ikalabindalawang antas, ano ang Soul Beast na haharapin nila? Nang lumabas ang kaluluwang hayop na ito sa kuweba, gumawa ito ng galaw ng pagyuko. 10 metro ang layo ng katawan nito. Ang kamahalan ng katawan, ang demonyong butiki dragon bago ito ay maaari lamang umiral tulad ng isang maliit na kapatid. Mahigit 7 metro ang lapad ng mga balikat nito, at matitipuno ang mga braso nito na parang malalaking haligi. Ito ba, King Kong Babon? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Yuanan Yahui. King Kong Babon, isang power soul beast. Ang pinakamalaking ape soul beast. Tama, ang pinakamalaking katawan. Sa kaso ng parehong antas ng paglilinang, ang laki nito ay mas mataas pa sa Titan Great Ape. Ang pinakamalaking kilalang King Kong Babon ay maaaring umabot sa 40 metro ang taas. Ito ay isang tunay na higanti. Ang lakas nito ay napakalakas na kilala ito bilang isang himala sa mundo ng Soul Beast. Maliban sa ilang kaluluwang hayop, ito ay talagang isang tunay na hari ng kapangyarihan. Purong kapangyarihan din ang combat power nito. Ang kapangyarihan ng terorismo ay nagbibigay ng nakakatakot na bilis. Sa gubat, minsan itong tinawag na hari ng gubat. Ang dahilan kung bakit maaaring malampasan ito ng Titan Great Ape, sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi lakas at kasanayan, ngunit karunungan. Sabi nga sa kasabihan, simple lang ang isip at maayos na ang bias. Ang pinakamalaking problema ng King Kong Babon ay ang utak. Ang mga Soul Beast sa pangkalahatan ay mas matalino kaysa sa iba pang mga uri ng Soul Beast sa mundo ng Soul Beast. Ang taong ito ay isa ring alien sa bagay na ito. Napakababa ng karunungan nito, at masasabi pang ang wala talagang karunungan. Ang lahat ay depende sa survival instinct. Malupit ang ugali, at ang pakikipagtalik ay parang pagpatay. Bilang karagdagan sa kapangyarihan, mayroon lamang isang espiritong kakayahan, iyon ay, kabaliwan.
Oo, isa itong kakayahang uhaw sa dugo na katulad ng isang bean paste bag. Ang pagkakaiba ay ang kabaliwan ay nakakaapekto lamang sa katawan, hindi ang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang pagtaas sa katawan ay mas nakakatakot. Maaari nitong dagdagan ang lahat ng kaugnay na kakayahan ng sariling katawan ng 50%. Napakabihirang ng mga libong taong espiritong hayop na may isang espiritu lamang na kakayahan. Kung lumipat ka sa ibang Spirit Master, tiyak na maiipon ang King Kong Babon na ito, ngunit iba ang Yuan and Yahui. Mayroon siyang Titan Great Ape Martial Spirit. Kung ang kapangyarihan ng Titan Great Ape ay pinagsama sa kapangyarihan at pisikal na kakayahan ng King Kong Babon, ito ay magpapabago ng isang mas malakas na kakayahan ng kaluluwa, na hindi naman kasing simple ng kabaliwan. Piliin ko ito. Lumingon si Yuan and Yahui kay Tang Wulan nang walang pag-aalinlangan. Okay, gagawin namin ang aming makakaya. Tumango si Tang Wulan sa kanya. Ang cultivation base ng King Kong Babon na ito ay hindi bababa sa higit sa 5,000 taong gulang. Ang mga kaluluwang hayop na nakikipaglaban sa dalisay na kapangyarihan, ang kanilang sariling mga pag-atake, depensa, at bilis ay walang alinlangan na sobrang lakas. Habang nawawala ang kanilang mga kakayahan sa pangmatagalang pag-atake, binigyan din nila sila ng labis na nakakatakot na mga kakayahan sa pakikipaglaban sa suntukan. Sa kasalukuyang sitwasyon ng koponan, mahirap talagang sabihin kung matatalo ito. Mataimtim na sinabi ni Yuan and Yahui, nakaharang ako sa harapan. Gaya ng sinabi niya, ibinuko niya ang kanyang mga braso, at ang tatlong singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikinang, at kasabay nito ay kinain niya ang uhaw sa dugo na bean paste sa kanyang kamay sa isang kagat. Ang ikatlong singsing ng espiritu ay kumikinang sa ilalim ng mga paa, King Kong Titan. Maghanap ng soul beast na nababagay sa iyo, ngunit kailangan mo pa ring talunin ito. Nagmamadaling umakyat si Yuan and Yahui nang walang pag-aalinlangan. Ang harap ang pinakamahirap, siya mismo ang gumawa nito. Habang namamaga ang kanyang katawan laban sa bagyo, lumitaw din ang hininga ng Titan Great Ape. Ang King Kong Babon ay orihinal na lumabas sa kuweba na medyo mabagal. Tumayo ito ng tuwid, ngunit biglang naramdaman ang hininga ng Titan Great Ape, at agad na namula ang mga mata nito. Bagamat malapit ang lahat sa isa't isa, natural na magkaaway ang King Kong Babon at Titan Giant Ape. Noong sinaunang panahon, ang King Kong Babon ay dating general ng Titan Great Ape, at lahat ng King Kong Babon ay nasa ilalim ng kontrol ng Titan Great Ape. Ngunit nang maglaon, lumitaw ang isang outlier sa mga babon ng King Kong. Isang brilyante na babon na may karunungan. Kahit na ang individual na Titan Great Ape ay mas malakas kaysa sa King Kong Babon, sa oras na iyon, ang bilang ng mga King Kong Babon ay higit na lumampas. Ginamit ng matalinong King Kong Babon ang Titan Great Ape upang iwaksi ang lahi ng isang beses at naglunsad ng rebelyon, na humantong sa malakas sa King Kong Babon upang mapinsala ang isang bahagi ng tribo ng Titan Great Ape. Ito ay humantong sa isang digmaan sa pagitan ng dalawang pangunahing lahi. Ang labanang iyon ay minsang nakaapekto sa buong mundo ng Soul Beast. Maging ang Titan Giant Ape o ang King Kong Babon, lahat sila ay nakatayo sa ibabaw ng Soul Beast. Ang Titan Great Ape ay isang top-level na Soul Beast, at ang King Kong Babon ay medyo mababa, ngunit ang grupo ay mas malaki pa. Sa pagitan ng dalawa, nagkaroon ng Star Collision-like war. Ang digmaang ito ay tumagal ng daan-daang taon. Sa wakas, matapos magbayad ng malaking halaga, pinatay ng mga Titan at Great Apes ang matalinong King Kong Babon. Dahil dito, walang pinuno ang pamilyang babon ng King Kong, at tuluyang bumagsak sa harap ng karunungan ng Titan Great Ape. Gayunpaman, kahit na nanalo sila sa digmaan, ang tribo ng Titan Great Ape ay nagkaroon ng isang kakilakilabot na tagumpay, at ang tribo ay umunlad at tumanggi, na nahulog mula sa pangangibabaw ng mundo ng Soul Beast. Bagamat siya pa rin ang hari ng kagubatan, hindi na siya ang tapang ng nakaraan. May isip kung anong uri ng pagkamuhi ang dalawang pangkat etniko na ito. Hindi pagmamalabos na ilarawan ito bilang Kyoshin Sihai. Noong nakaraan, kapag maraming mga espiritong hayop, kapag sila ay nagkita, ito ay agad na walang katapusan. Kahit na alam ng King Kong Babon na hindi niya kayang talunin ang Titan Giant Ape, gagawin niya ang kanyang makakaya sa lahat ng paraan. Tiyak na walang galit si Yuan and Yahui sa King Kong Babon, ngunit nang ilabas niya ang kanyang Titan Great Ape Martial Spirit, kasabay ng bahagyang impluwensya ng uhaw sa dugo na bean paste bag sa kanyang isip, nagsimulang mamula ang kanyang mga mata. Not to mention the low-witted King Kong Babon. Itinaas ng King Kong Babon ang napakalakas nitong mga braso at hinampos ng malakas ang kanyang dibdib, nagpakawala ng marahas na dagandong, bumagsak sa pagkakadapa, at tumakbo ng ligaw patungo sa direksyon ni Yuan and Yahui. Hindi ginamit ni Tang Wulan ang Blue Silver Grass Martial Spirit sa pagkakataong ito, dahil alam niya na sa harap ng napakalakas na Soul Beast, kasama ang kanyang kasalukuyang Blue Silver Grass, hindi niya talaga makontrol. Lumitaw ang ginintuang halo, diretso siyang inilabas ang katawan ng gintong dragon, at pagkatapos ay nilunok niya ang uhaw sa dugo na bean paste bag, at sumugod sa direksyon ng King Kong Babon. Napabuntong hininga si Xi at Bang Ulong, Yuanan, lalakad pa siya ng higit pa sa matipunong kalsada. Habang nagsasalita ay sumugod din siya at lumingon sa gilid. Sa harap ng napakalaking tao, hindi ito isang normal na sistema ng agile attack na direktang naniningil.
Sabay-sabay na gumalaw ang tatlo, at ibinuko ni Lezengyo ang kanyang mga pakpak at lumipad mula sa likuran. Ang pangalawang singsing ng espiritu ay nagningning, at ang banal na espada na may puting liwanag ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang mga kamay ni Guyu ay patuloy na nagbabago sa kanyang dibdib, at ang malakas na pagbabago-bago ng elemento ay nagsimulang lumitaw. Ito ay pinakaangkop na gumamit ng 4 na salita upang ilarawan ang kanilang kasalukuyang kalagayan, magtulungan. Boom! Nagtama ang dalawang malalaking figure. Si Yuanan Yahui, na naglabas ng ikatlong espiritong kakayahan na si King Kong Titan, ay higit sa 5 metro ang taas at sapat na ang katawan, ngunit kung ikukumpara kay King Kong Babon, ito ay malayo pa rin. Ang parehong ay totoo sa lakas. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang panig, siya ay natamaan at lumipad palabas. Pero napatigil din ang King Kong Babon at napaatras ng 2 hakbang. Pagkatapos kumain ng uhaw sa dugo na bean paste buns, tumaas din ng husto ang kapangyarihan ni Yuanan Yahui. Hindi gaanong mas masahol pa sa King Kong Babon. Ang King Kong Babon, na napahinto sa kanyang harapan, ay nais lamang na ibigay muli ang kanyang lakas, at dumating si Tangwulan sa oras na ito. Sa harap ng 10 metrong taas ng King Kong Babon, napakaliit niya. Ngunit sumambulat si Tangwulan sa isang malalim na pag-awit ng dragon. Ang tatlong pangunahing tagumpay ng Chi at Blood Adversity, Golden Dragon Body, at Bloodthirsty Bean Sandbags ay agad na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan sa tuktok. Pagkatapos ng nakaraang labanan, nakakonsumo siya ng maraming enerhiya, kahit na kumain siya ng maraming malalaking meat buns, ang kanyang kapangyarihan ng Chi at dugo ay hindi maibabalik sa peak period. Ngunit sa ilalim ng pagkilos ng bean paste bag, posible pa ring mapabuti ang sarili sa maikling panahon. Ang uhaw sa dugo na bean paste bun ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kumain siya ng 10 mangkok ng noodles noong araw na iyon. Parang kumukulo ang dugo sa buong katawan niya. Sa ilalim ng malas at dugo, talagang sumugod siya sa pagsusulit, mula 85% hanggang 85%. 70 punto. Sa pagtaas ng dugo at pagtaas ng katawan ng gininto ang dragon, ang kapangyarihan ni Tangwulan ay umabot din sa isang lubhang nakakatakot na antas. Ginawa niya ang isang kamao gamit ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay, hinampas ito ng diretso, at dumiretso sa King Kong Babon para durugan ito. Ang King Kong Babon ay gumawa ng pinakamaling desisyon. Buong-buo ang tingin nito kay Yuanan Yahui. Para kay Tangwulan, na tumatalon patungo sa kanya, itinaas lang nito ang kaliwang kamay at winalis ito na parang langaw. Boom! Uhaw sa dugo Golden Dragon Claw. Basagin ang mga espesyal na epekto. Talagang sinampal si Tangwulan at lumipad na parang langaw. Bagamat malakas ang kanyang kapangyarihan, may gap pa rin siya sa King Kong Titan ni Yuanan Yahui na may kasalukuyang bilang ng mga bloodline ng Golden Dragon King na sumisira sa selyo, lalo pa ang King Kong Babon sa kanyang harapan. Ang buong katawan ng tao ay lumipad palabas na parang bola ng kanyan, direktang tumama sa malayong pader. Gayunpaman, ang hitsura ng King Kong Babon ay mas trahedya. Ang pangkalahatang kapangyarihan ng Bloodthirsty Golden Dragon Claw ay hindi kasing husay ng kanya, ngunit huwag kalimutan, gaano kalaki ang palad ni Tangwulan. Gaano kalaki ang palad nito? Ang presyon na ipinapakita sa isang maliit na hanay ay makabuluhang mas malakas. Bilang karagdagan, ang swerte ni Tangwulan ay napakabuti, at ang espesyal na epekto ng pagbagsak ng Golden Dragon Claw ay sumiklab. Kasabay ng pagbomba kay Tangwulan, sumabog din ang likod ng kamay ng King Kong Babon, at isang butas ng dugo na may diameter na mahigit kalahating metro ang sumabog sa palad ng kaliwang kamay nito, at ilang sandali, lumipad ang laman at dugo. Ang King Kong Babon ay kumain ng sakit at umungal hanggang sa langit. Bagamat malaki ang palad nito, humigit kumulang 1.5 metro ang diametro nito, may kalahating metrong butas sa gitna, at ang matinding pananakit ay naging dahilan ng pagkibot ng buong braso nito. Sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang nahulog mula sa langit. Nagniningning ang banal na liwanag. Nang bumagsak ang pinalapot na banal na liwanag, nagdala ito ng pag-alab ng banal na apoy. Kahit na ang King Kong Babon mismo ay hindi isang madilim na katangian, ang mataas na init ng banal na apoy ay hindi lamang kumikilos sa katawan, ngunit kumikilos din sa kaibuturan ng kaluluwa. Ito ang katangian ng mga sagradong anghel. Ang matinding pag-aapoy na sinamahan ng matinding kirot sa palad ay nagpabaliw sa King Kong Babon. Ang mga mata nito ay ganap na naging pula ng dugo sa isang iglap, at maging ang maputlang gininto ang buhok sa kanyang katawan ay tila nasusunog, ang kulay ay mabilis na nagdilim, at ito ay naging madilim na pula sa isang iglap. Ang kabuuang hininga nito ay naging marahas, at ang orihinal na karunungan nito ay mababa. Matapos pumasok sa baliw na estado, ang King Kong Babon ay nawala kahit na ang huling bit ng dahilan. Hindi na maramdaman ang sakit sa kanyang palad, ang kanyang makapal na mga braso ay gumagalaw, at ang kanyang malaking katawan ay unang sumugod kay Yuanan Yahui. Nakakatakot ang itsura ng galit na si King Kong Babon. Ang orihinal nitong napaka-keringal na katawan ay muling bumukol, at ang taas nito ay lumampas sa 12 metro. Pamitik at kumaway gamit ang dalawang braso. Isang serye ng mga pagsabog ng hangin ang lumitaw sa hangin. Ang dating kapangyarihan nito ay hindi na napigilan ng lahat. Sa oras na ito, tumaas ito ng 50%, at ang kakilakilabot nito ay naiisip.
Ito ay nilinang ng wala pang 10,000 taon, at hindi ito maaaring tumagal ng higit sa 10 minuto kapag ito ay naging baliw. Ito ay magiging mahina pagkatapos mabaliw. Mag-ingat ang lahat. Si Yuanan Yahui ay malinaw na pamilyar sa King Kong Babon. Sa katunayan, hindi niya inaasahan na ang King Kong Babon ay madaling magalit. Hindi siya nagpanik at nag-backwash. Para harapin ang King Kong Babon, maliban na lang kung sobrang lakas niya at kayang sugpuin, tiyak na haharapin niya ang proseso ng kabaliwan nito. Maaga, mas mataas ang pagkakataong dalhin ng nakaraan. Nang makita ang King Kong Babon na sumusugod sa kanya, biglang tumalon ang katawan ni Yuanan Yahui, at nasa loob pa rin siya ng 3 minutong pagtaas ng epekto ng uhaw sa dugo na bean paste bag, ang kanyang lakas at bilis ay mas malakas kaysa sa normal. Hindi siya magiging tanga na pupunta siya sa harap kasama ang King Kong Babon, magpalit ng direksyon at tumakbo palayo. Nadulas si Tang Wulan sa pader sa di kalayuan, nakakunot ang noo niya, at hindi maliit ang problemang kailangan niyang harapin ngayon. Ang kanilang pagiging uhaw sa dugo ay matatapos sa loob ng 3 minuto, at ang King Kong Babon ay may mas mahabang oras para mabaliw kaysa sa kanila. Sa sandaling mahulog sila sa isang estado ng kahinaan, hindi ba ito malapit ng patayin ng kabilang partido sa isang iglap? Zenggayo, huwag kumain ng bean paste buns. I-save ang iyong kaluluwa. Si Tang Wulan ay kumislap ng liwanag sa kanyang isip at biglang sumigaw kay Zenggayo sa di kalayuan. Okay. Nasa ere si Zenggayo sa oras na ito. Kahit na hindi niya maintindihan kung bakit gusto ni Tang Wulan na gawin niya ito, pumayag pa rin siya. Nabawi rin ang liwanag ng paghatol na malapit nang ilabas sa kanyang kamay. Ang labanan sa nakaraang antas, dahil sa mga problema sa pagitan niya at ni Yuanan Yahui, ay naging sanhi ng labis na pagpapusa ni Tang Wulan sa kanyang sarili. Medyo nalungkot siya. Ang mga henyo ng kanilang antas ay napaka-proud, at walang sinuman. Umaasa na magsamantala sa iba. Kung nais niyang makipagtulungan sa isa't isa, maaari lamang niyang sundin ang utos ng isang tao. Pagkatapos ng mga laban na ito ngayon, malaki ang tiwala niya kay Tang Wulan. Ang bahagyang paghamak na umiral sa kanyang puso ay tuluyan ng naglaho. Lalo na ang labanan ng Devil Lizard, nag-iwan sa kanya ng napakalalim na impresyon, ito ay isang spike. Anuman ang dahilan ng spike, nandyan ang resulta. Ang Thunder Beast sa likod at ang King Kong Babon sa harap nila ay napatunayan na kung gaano kahirap sumuntok ng tore. Lumingon si Tang Wulan kay Guyu at sinabing, Guyu, maghanda upang kontrolin, dagdagan ang katangian ng hangin at bawasan ang aming timbang. Ang mga espiritong kakayahan na inihahanda ni Guyu ay hindi tumigil. Sa kanyang harapan, unti-unting nahuhubog ang isang malakristal na sibat ng yelo. Ang sibat ng yelo ay naglalaman ng 3 uri ng liwanag, ginto, cyan, at asul, na isang kombinasyon ng 3 katangian. Ang kakayahan ng espiritu, ang pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu ay likas, at hindi pa rin malinaw kung gaano ito kalakas. Gayunpaman, mahigit 1 minuto na ang nakalipas mula noong nag-condensed si Guyu mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Sa kanyang cultivation base at mental power, tiyak na hindi siya magiging mahina. Sa di kalayuan, si Yuanan Yahui ay nasa panganib na. Bagamat nadagdagan ng uhaw sa dugo ang kanyang bilis, napakalaki ng larangang ito. Ang baliw na King Kong Babon ay lubhang nakakabaliw, at gayon din ang bilis. Sa ilalim ng galit na pagtugis, umaasa sa malaking sukat nito, halos ilang beses nitong maabyutan si Yuanan Yahui. Yuanan, fallen angel, itinaas sa langit. Zenggayo, handang sunduin tayo. Sabi ni Tang Wulan habang mabilis niyang itinapon ang asul na pilak na damo, at lumipad patungo sa Zenggayo, Shu Lizhi, Exi Mo at Gu Buwan. Sina Exi at Guyu ay nakipagtulungan sa kanya ng tahimik. Nang marinig ang kanta ng string, alam niya kung ano ang kanyang gagawin, at agad na naunawaan kung ano ang kanyang gagawin. Sabay na bumangon ang dalawa. Hinawakan ni Guyu sa isang kamay ang 3 metrong haba ng sibat ng yelo na kanyang nakondensed, at nagdala ng cyan halo sa mga tao sa kabilang banda, na nagpababa ng kanilang timbang. May binulong doon si Shu Lizhi, na para bang gumagawa siya ng bonds. Hinayla ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo, at ang mga pakpak ni Zenggayo ay ganap na nakabukas sa likuran niya, at si Tang Wulan ay bumangon na sa hangin mag-isa hanggang sa susunod na henerasyon. Ang taas ng espasyong ito ay sapat, halos 50 metro. Kinuha niya si Tang Wulan at mabilis na umakyat. Pilit na hinayla ni Tang Wulan ang kanyang kanang braso, at inangat sa ere sina Guyu at Exi. Sa wakas ay naunawaan na ni Zenggayo kung bakit siya pinayagang iligtas ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Lumilipad kasama ang 3 tao, nagsimulang tumaas ang konsumo ng kuryente ng kanyang kaluluwa. Pinitik ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo pababa, lumiwanag ang isang gininto ang ilaw, at ang gininto ang wika ay nakakabit sa isang asul na pilak na damo at pilit na inalalayan ang lupa, na agad na nagpabawas ng timbang. Kasabay nito, ginamit ito ni Tang Wulan para tulungan si Shu Lizhi na bumangon din mula sa lupa. Ang 5 tao ay umalis, si Yuanan Yahui sa malayo ay natural na naiintindihan kung ano ang kanilang gagawin. Bigla siyang nag-iba ng direksyon, nagpapuwersa sa kanyang mga binti, at tumalon sa hangin. Mabilis na lumiit ang kanyang katawan sa ere, iniiwasan ang natangay na palad ng King Kong Babon.
Ang nakakapangilabot na puwersa ay nagdulot ng hangin na naging sanhi ng pag-indayog ng kanyang katawan, ngunit mabilis niyang inilipat ang kanyang martial arts, at muling lumitaw ang mga itim na pakpak ng nahulog na anghel, at sa isang malakas na putok, ito ay pumailang-lang na parang agila. Hindi sinasadya ng King Kong Babon na pabayaan ito. Kinailangan ito ng ilang hakbang upang tumakbo, at sumugod pa sa isang patayong pader upang umakyat ng higit sa 10 metro ng may salpok, at pagkatapos ay hamampot sa dingding, lumilipad mula sa likuran na parang bola ng kanyan patungo sa Yuanan Yahui. Sa sandaling ito, si Guyu, na walang nagawa sa harap niya, ay gumalaw. Siya ay lumulutang sa hangin sa isang pitik ng kanyang pulso, at ang tatlong kulay na sibat ng yelo sa kanyang kamay ay bumaril. Ang nakasisilaw na apoy ay nag-spray sa likod ng sibat ng yelo, at ang sibat ng yelo ay tumama sa King Kong Babon halos sa isang iglap. Ang pagtatanggol ng King Kong Babon ay talagang kamangha-mangha. Agad na nabasag ang Ice Spear, ngunit ang malakas na impact at ang explosive power ng Free Attribute Elements ay gumanap din ng sapat na papel, direktang sumasabog ito mula sa hangin. Ang Ice Mist ay malaganap, at ito ay tila nagyelo, ngunit ang nakakabaliw na King Kong Babon ay masyadong kakilakilabot. Umungol ito, at damaloy ang dugo sa buong katawan, at nabasag lang ang yelo. Gayunpaman, huli na para habulin muli si Yuanan Yahui. Ibinaling ni Yuan Yahui ang kanyang hinlalaki patungo kay Guyu at mabilis na bumangon. Pinisil ni Tang Wulan ang gininto ang asol na pilak na damo, at sa lakas ng rebound, kinuha niya sina Shu Lizhi, Guyu, at Xi ng tatlong tao hanggang mahigit 10 metro. Sa oras na ito, mahigit 20 metro na sila sa ibabaw ng lupa. Masiglang ibinaba ni Lezengyo ang kanyang mga pakpak at lumipad paitaas, ngunit pagkatapos ng lahat, mayroon lamang siyang free ring cultivation base, lumilipad kasama ang 4 na tao, at ang espesyal na katawan ni Shu Lizhi, na tila napakahirap. Malapit na siya ngayon sa tuktok ng bulwagan, ngunit kailangan niyang i-flap palagi ang kanyang mga pakpak upang bahagya itong mapanatili. Yuanan. Pinitik ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay at inihagis sa hangin ang isang asol na pilak na damo. Sa tulong ng lumilipad na Yuanan Yahui, ikinapak din niya ang kanyang mga pakpak upang magmaneho pataas. Tungkol sa divine power ng Angel Martial Arts, ang kanyang Fallen Angel ay mas mababa sa sagradong anghel ni Lezengyo, ngunit huwag kalimutan, mayroon din siyang Titan Great Ape Martial Soul, ang makapangyarihang martial arts na ito ay nagpapalayo sa kanya sa kabuuang lakas. Malayong mas malakas kaysa sa Lezengyo, gayon din ang kapangyarihan ng mga pakpak. Sa lakas ng magkabilang pakpak, agad nilang hinayla ang 4 mula sa kabilang dulo at mabilis na umakyat sa mas mataas na hangin. Lumipad ang galit na King Kong Babon at biglang tumalon, at ang makapal niyang braso ay dumiretso kay Shu Lizhi, na nakabitin. Mapait ang hangin, kapag tinamaan ito, natatakot ako na ang katawan ni Shu Lizhi ay direktang sumabog. Buti na lang mahirap pa rin ang height. Isang malakas na hangin ang umihip, ang King Kong Babon ay bumagsak sa lupa, at ang 6 na miyembro ng buong team ni Tang Wulan ay bumangon sa himpapawid ng higit sa 40 metro, na hinihimok ng nakatuwid na asol na pilak na damo. Ang King Kong Babon ay 10 metro ang taas, at hanggang 12 metro pagkatapos mabaliw, ngunit ang bigat nito ay napakaganda rin. Maaaring ipadala ito ng bounce sa taas na 30 metro, ngunit gusto nitong umabot sa 40 metro. Bilang isang taong hindi magaling sa malayuan para sa umaataking Soul Beast, ito ay medyo mahirap. Ipadala mo ako sa taas. Sigaw ni Tang Wulan. Hinawakan ni Yuan Yahui si Lan Yingkou at niyugyug ito paitaas. Biglang pinangunahan ni Tang Wulan ang 3 taong hinihila niya pataas, at dumiretso sa tuktok ng bulwagan. Nakausli ang matalas na Golden Dragon Claws, at hinawakan ito ni Tang Wulan sa tuktok na dingding. Ang pader na ito ay gawa sa walang ideya kung saang material ito ginawa, ito ay napakatigas, kahit na ito ay isang Golden Dragon Claw, ito ay nakakakuha lamang ng kalahati nito. Ngunit ito ay sapat na, ang mga kuko ng dragon ay parang kawit, na ibinabagsak si Tang Wulan sa hangin. Ang panggigipit sa tagiliran ni Lezengyo ay biglang lumiwanag, ipinapakpak ang kanyang mga pakpak at lumulutang kung saan man siya naruroon, ang iba pang 3 tao ay napapaligiran ng mga asol na pilak na baging ng damo sa kanilang mga baywang, at hindi sila gaanong naapektuhan. Ang lahat ng ito ay simpleng sabihin, ngunit sa katunayan ang bawat isa ay may kapanapanabot na damdamin sa kanilang mga puso. Ang lakas ng galit na si King Kong Babon ay lumampas sa kanilang orihinal na hula, at ang nakakatakot na kapangyarihan na iyon ay tila kayang durugan ang kalawakan. Kahit sino pa ito, imposibleng harapin ang nakakabaliw nitong suntok. Ngunit ang mga salita ni Yuanan Yahui ay nagpaalala kay Tang Wulan na ang kabaliwan, tulad ng uhaw sa dugo, ay may limitasyon sa oras. Kung mas malakas ang pagtaas, mas mahina ang oras. Nauubusan na tayo ng oras, pwede ka bang maghintay? Tanong ni Yuan Yahui kay Tang Wulan. Tumanggo si Tang Wulan sa kanya, walang problema. Sapat na ang sarili kong lakas, kahit na mas mahina ang kapangyarihan ng kaluluwa ko at chi at dugo, hindi magiging malaking problema ang isama ka. Ang kanyang lakas ay nalampasan na ang 10,000 jin, ang lakas ng 6 na taong ito. Ang kabuuang timbang ay wala pang 1,000 jin, kahit mahina siya, taglay pa rin niya ang kumpiyansa na ito.
Ibinaba ni Lezengyo ang kanyang mga pakpak at lumipad sa gilid ni Tang Wulan, hinayla ang asol na pilak na damo, inipon ang iba sa paligid niya, at pagkatapos ay ibinalot ang asol na pilak na damo sa kanyang baywang at balikat. Nilingan niya ang kanyang ulo at sinabi kay Tang Wulan, kung hindi ka makahawak, sabihin mo sa akin, kaya kung tumagal ng 3 minuto gamit ang uhaw sa dugo na bean paste bag. Hindi siya makapagmaneho ng napakaraming tao para lumipad ngayon, ngunit kung kumain siya ng uhaw sa dugo na bean paste, hindi ito dapat maging isang malaking problema. Mayroon akong Xiaolongbao, mayroon akong Xiaolongbao, mayroon akong Xiaolongbao. Ungol ni Shu Lizzy sa tabi niya. Isa-isang lumitaw ang maliliit na bond sa kanyang mga kamay, at inabot muna niya ang mga ito kay Tang Wulan, ang aking pangalawang espiritong kakayahan. Ang magaan na steamed bonds, ay lubos na nakakabawas sa bigat ng katawan ng tao, nakakataas ng enerhiya at nagpapagaan ng katawan. Kinain ko ito ng mag-isa. Kapaki-pakinabang din ito. Gaya ng sinabi niya, nilagay din niya ang isa sa bibig niya. Not to mention, ang kanyang light steamed dumplings ay talagang madaling gamitin. Matapos kumain ng hiwalay ang lahat, naramdaman nilang lahat na bumaba ng husto ang kanilang timbang. Lumiwanag ang mga mata ni Lezengyo, Fatty, ang sarap ng steamed buns mo. Ibinalik ang malalaking meat buns, ang light steamed buns, at ang uhaw sa dugo na bean paste buns. Ang malakas na kakayahan sa suporta ng mga Panginoon ng Espiritu ng uri ng pagkain ay walang alinlangan na ipinamalas. Higit sa lahat, ang suporta ng Food-type Spirit Masters ay maaaring maging mas tuloy-tuloy, hindi masyadong direkta, ngunit ang tagal ay ang pinakamatagal. Kung ang isang mahabang labanan ay maaaring magdala ng isang Food-type na Soul Master, tiyak na makakapagtagal ito ng mahabang panahon. Ngumiti si Shu Lizzy, ang mga ban ay may karne na wala sa mga tupi. Tumawa si Lezengyo, sabihin mong mataba ka at humihinga ka pa, pero inaamin kong napakalakas ng suporta mo. Lumipad din si Yuanan Yahui. Pagkatapos ng seryeng ito ng mga labanan, nagkaroon ng isa pang banta mula sa makapangyarihang King Kong Babon sa ibaba, at ang relasyon sa pagitan ng mga tao ay kahangahangang nagbago. Gaya nga ng kasabihan, ang pagbabahagi ng kaligayahan at paghihirap, sa ganitong estado, ang mga damdamin ang pinakamabilis na makamit. Si Yuan Yahui ay hindi na masyadong malamig ang mukha, maliban kay Xe, syempre. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, ngayon kailangan lang nating maghintay. Lizzy, maaari mong bigyan si Yuanan ng ilan pang pagbawi ng malalaking meat bonds upang matulungan siyang makabawi sa huling kahinaan sa lalong madaling panahon. Upang makumplito ang huling pagpatay. Ang pagmamadali sa antas na ito ay walang alinlangan na malapit sa kanilang limitasyon. Kung hindi para sa swerte at tamang tactical na kaayusan, ang antas na ito ay magiging mahirap para sa kanila na makapasa. Si Tang Wulan ay labis na namangha sa mga kakayahan ni Lezengyo at Yuanan Yahui. Ito ay hindi katulad na may mga lumilipad na Soul Master sa koponan. Higit pang mga taktika ang maaaring mabago sa ilang kritikal na sandali. Ang pamamaraan na kanyang naisip ay lubhang hindi inaasahan. Sa malaking lawak, naiwasan ang mga nasawi. Ang King Kong Babon ay umungal sa ibaba at patuloy na tumatalon, ngunit ang taas na 50 metro ay talagang lampas sa limitasyon ng pag-atake nito. Walang lugar para umakyat dito. Maaari lamang itong umungal ng mahina sa ibaba, ngunit hindi sila kinuha. Kahit anong paraan. Ang pagiging uhaw sa dugo ni Tang Wulan at Yuan Yahui ay nagwakas, at ang kanilang mga mukha ay medyo namutla. Ngunit lahat sila ay mahusay sa lakas, ang kanilang pisikal na lakas ay napakataas, kahit na ang kahinaan ng uhaw sa dugo na bean paste bag ay napakalakas, ngunit sa wakas ay makakapit sila. Pagkatapos kumain ng ilang malalaking meat bun, mas gumanda ang kanilang mga mukha. Ang dagandong ng King Kong Babon ay humihina at ang katalinuhan nito ay mababa. Matapos mabaliw ay unti-unti itong nalanta at nagsimulang lumiit ang katawan. Wala pang 10 minuto ay halos matapos na ang kabaliwan nito. Gagawin ko muna, sabi ni Lezengyo. Pagkasabi nito, umiikot ang kanyang katawan sa hangin, inaalis ang asol na pilak na damo, kumalat ang kanyang mga pakpak at dumausdas pababa. Muling lumitaw ang banal na espada, nagniningning na puting liwanag ang buo niyang katawan, at sa proseso ng pag-swoop pababa, ang kanyang buong katawan ay tila nag-aapoy sa isang layer ng gintong apoy. Ang una, pangalawa, at pangatlong mga singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay talagang nagsasalubong at nagniningning. Ang tatlong singsing ng espiritu ay sabay-sabay na kumikislap ayon sa isang tiyak na panuntunan, na nangangahulugan na patuloy niyang inililipat ang tatlong kakayahan ng espiritu, at ang liwanag na lumitaw sa kanya ay tila nagpapakita ng tatlong mga kakayahan ng espiritu sa parehong oras. Ito ay isang napaka-high-end na diskarte sa pagpapakita ng kakayahan ng espiritu. Hindi lamang kinakailangan na maging sapat na malakas, kundi magkaroon din ng kamangha-manghang kontrol. Nang lapitan niya ang King Kong Babon, biglang umikot ang katawan niya sa ere. Sa oras na ito, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng gintong apoy, at hindi man lang niya makita ng malinaw ang kanyang sarili. Banal na liwanag, paghuhukom. Sa isang malakas na sigaw, itinaas ni Lezengyo ang banal na espada sa kanyang kamay, at ang ginintoang liwanag ay dumagsa sa banal na espada. Ang buong bulwagan ay ganap na lumiwanag sa sandaling ito. Ang banal na espada ay nag-spray ng isang malaking sword glow na higit sa 10 metro.
Napansin ni Tang Wulan na si Yuan Yahui, na nasa tabi niya, ay malinaw na nagpakita ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Ito ang tunay na lakas ni Le Zhengguo. Kanina pa niya itinatago ang sarili niya, at hindi niya sinubukan ang lahat. Masyadong malalim ang tinatago ng lalaking ito. Ito ang gagawin ng isang hanggal na mayaman. Pinili na lang niyang pasabugan ang sarili niyang lakas nang makita niyang malapit nang matapos ang Tower Rush. Sa paghusga mula sa pagsabog sa sandaling ito, ang sagradong anghel na martial soul ni Le Zhengguo ay hindi mas malakas kaysa sa nahulog na anghel na martial soul ni Yuan Yahui. Malaking gap ito. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing espiritu ni Yuan Yahui ay ang Titan Great Ape, at ang mga fallen angel ay medyo mahina. Bukod dito, ang mga kambal na espiritu ay makapangyarihan, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi sila nakatutok bilang isang solong espiritu. Boom! Isang malakas na dagandong ang sumabog na sinamahan ng gintong apoy. Ang malaking katawan ng King Kong Babon ay nabasag ng espada ni Le Zhengguo at lumipad palabas. Sa pamamagitan ng isang gintong sinag ng apoy sa buong katawan, mabangis siyang nahulog sa malayo. Ang sword na ito ay halos ay condensed ang kapangyarihan ng tatlong soul skills ni Le Zhengguo, at ang kapangyarihan nito ay lubhang nakakatakot. Agad na bumaba mula sa langit si Yuan Yahui, nagbago ang hugis ng kanyang katawan, itinaas niya ang pagbabago ng Fallen Angel, muling nagkatawang tao sa Titan Great Ape, at direktang binasag sa ibabaw ng ulo ng King Kong Babon. Ang iba ay nahulog din mula sa langit. Parang nawala ang suspense ng laban na ito. Ang nahulog na King Kong Babon ay pilit na bumangon, naabot na ni Yuan Yahui ang tuktok ng ulo nito, at ang kanyang malaki at makapangyarihang kamao ay biglang itinaas at hinampas sa tuktok ng ulo nito. Sa sandaling ito, biglang, ang katawan ng King Kong Babon ay kumaibot, at pagkatapos ay ang buong katawan ay biglang lumiit ng isang katlo, ang Titan Great Ape ni Yuan Yahui ay tumama sa lupa ng isang suntok. Ano ang sitwasyon? Natigilan ang lahat. Ang King Kong Babon ay mabangis na tumayo, at ang ulo nito ay tumama sa tagiliran ni Yuan Yahui. Sa isang putok, lumipad si Yuan Yahui. Ang katawan ng King Kong Babon ay tumalsik, at ang kanyang mga kamao ay sumabog, kinuha ang mga vitals ng dibdib ni Yuan Yahui. Walang nag-iisip na ang King Kong Babon, na orihinal na tila namamatay, ay biglang sisubog sa oras na ito. Paano ito mangyayari? Gustong iligtas ni Tang Wulan, ngunit sa oras na ito ay hindi na ito maabot. Masyadong biglaan ang lahat. Nang makita nila si Yuan Yahui na hinihipan sa hangin, naabutan na ng mga babon ng King Kong. Ito ay hindi walang pinsala, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo na liwanag, ang kanyang galit na galit ay hindi pa ganap na natapos. Lahat ng dati nakakagulo lang. Para lang lokohin sila. Ito ay hindi isang mangmang na King Kong Babon, sa kabaligtaran, ito ay isang iba't ibang uri ng King Kong Babon, tulad ng King Kong Babon na minsan nang namuno sa karera laban sa mga higanteng-higanteng unggoy. Sa pagmamadali, naiipit lamang ni Yuan Yahui ang kanyang katawan, sinusubukang labanan ang pag-atake ng King Kong Babon gamit ang kanyang mga kamao. Sa kritikal na sandaling ito, isang pilak na liwanag ang bumagsak mula sa langit at bumalot kay Yuan Yahui, ang kanyang katawan ay biglang nawala. Gayunpaman, sa pagkabigla ng lahat, ang kamao ng babon ng King Kong ay hindi nahulog sa bakanteng espasyo. Isang grupo ng liwanag na parang buhawi ang biglang sumulpot sa harapan nito at bumangga dito. Boom! Isang figure ang bumagsak ng paalang at direktang bumagsak sa malayong pader. Isang water shield ang lumitaw sa kanyang harapan, bahagya lamang na nakaharang sa kanyang impact gamit ang kanyang malambot na kapangyarihan. Eksi, sumigaw si Tang Wulan. Nag-react na ang lahat sa oras na ito. Bumaba si Le Zhengguo mula sa langit, hawak ang banal na espada sa magkabilang kamay, at muling hinampas ang King Kong Babon. Muling namamaga ang katawan ng King Kong Babon, ngunit ang uhaw sa dugo na liwanag sa mga mata nito ay mabilis na kumukupas, at talagang matatapos na ang kabaliwan. Bumagsak din si Yuan Yahui mula sa langit, at sa oras na ito ay tuluyan na niyang nakalimutan ang contradiction sa pagitan nila ni Le Zhengguo. Boom! Ang King Kong Babon ay nabasag muli sa hangin, ngunit sa pagkakataong ito ay totoo na. Kung wala ang mas mataas na pisikal na fitness, ang mabilis na umuusbong na kahinaan ay lubos na nabawasan ang sarili nitong mga depensa at sinunog ang buong katawan nito. Ang air cannon ng Titan Great Ape ay binasag ito sa lupa. Bumagsak si Yuan Yahui mula sa langit, binilog ang kanyang mga kamao at tinamaan ito sa ulo. Isang suntok, dalawang suntok, tatlong suntok. Hindi na makalaban ang mahinang King Kong Babon. Sumugod si Tang Wulan kay Eksi sa unang pagkakataon. Oo, ang figure na umiikot at lumilipad noon ay ang Light Dragon Storm ni Eksi. Bilang isang War Spirit Master ng sensitibong uri ng pag-atake, ang kanyang bilis ay ang pinakamabilis sa lahat. Kung ang teleportasyon ni Guyu ay hindi nakarating sa Yuan Yahui sa tamang panahon, kung isa sa alang-alang ang bilis at lokasyon ng kanyang impact ngayon, dapat ay nakarating na siya doon. Imposibleng labanan si Yuan Yahui, ang kanyang defensive power at offensive power ay hindi maihahambing sa nakakabaliw na King Kong Babon. Sa makatuwid, ang kanyang timing ay pinili bago pa lang tamaan ng King Kong Babon si Yuan Yahui, at itinabi siya, upang hindi matamaan. Ang pagbaril ni Guyu ay naging dahilan upang ang kanyang bayani ay hindi matagumpay sa pagligtas sa Estados Unidos,
ngunit siya ay lubhang natangay ng King Kong Babon. Ang mga mata ni Tang Wulan ay pula sa oras na ito, at si XCXC ay isang War Spirit Master ng sensitibong uri ng pag-atake. Imposible para sa kanya na pigilan ang isang suntok ng gayong nakakatakot na puwersa mula sa King Kong Babon. Palibhas ay tinamaan ng 5,000 taong gulang na si King Kong Babon sa kabaliwan, walang ibang posibilidad maliban sa kamatayan. Iyon ang suntok na sadyang iniwan ng babon ni King Kong kay Yuanan Yahui. Maging si Yuanan Yahui na naging isang Titan Great Ape ay hindi magiging komportable na tamaan, lalo pa si XCXC. Bumagsak si XCXC sa lupa, at nakita niya na ang kanyang buong katawan ay ganap na nasira. Senyales iyon na tuluyan ng nabasag ang gulugod. Kahit na naharang ito ng water shield at hindi nasugatan ng huling impact, ang pinsalang natamo niya ay nakakatakot na. XCXC, XCXC. Nag-aalalang sigaw ni Tang Wulan. Sumugod siya at akmang yayakapin si XCXC. Sa sandaling ito, si XCXC, na ang katawan ay ganap na nabaluktot sa lupa, naging kaunting liwanag at tahimik na nawala. Sa hindi kalayuan, lumitaw ang isang maputlang figure. XCXC. Natigilan si Tang Wulan, nakatingin kay XCXC na nakatayo roon na hindi nasaktan, tuwang-tuwa siya. Niyugyug ni XCXC ang kanyang katawan, at naupo sa lupa, nagsusuka ng dugo na may kasamang, wow, at ang kanyang mukha ay nanlalambot. Ang clone, ang figure na dumating sa oras ngayon ay hindi ang kanyang pangunahing katawan, ito ay isang clone lamang. Ngunit kahit na ito ay isang clone, biglang dumanas ng isang mabigat na nakamamatay na suntok, ito ay magkakaroon ng maraming epekto sa kanyang katawan. Kaakibat ng takot sa kanyang puso, kakaiba ang hitsura ng kanyang mukha. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.